Sa Mexico, may humigit kumulang isang kidnapping ang nagaganap bawat 60 minuto, dahilan para mapilitan ang mga mayayamang pamilya na kunan ang kanilang mga sarili at kanilang pamilya ng bodyguard, isang kinakailangang serbisyo upang ma-activate ang kidnapping insurance. Sa sumunod na eksena, ipinakilala sa atin si John Creasy, isang dating CIA assassin na lumalaban sa alkoholismo at nagsisisi sa kanyang mga aksyon sa CIA. Dumating siya sa Mexico upang bisitahin ang kanyang dating kasamahan na si Rayburn, na ngayon ay meron ng magandang buhay sa Mexico at may-ari ng isang security company. Sinabi ni Rayburn kung gaano siya kasaya na makitang muli ang kanyang kaibigan at iniisip kung nagbabalak si John na manatili sa bansa, ngunit sinabi ni John na hindi siya panatag na manatili sa isang lugar. And God will forgive us for what we've done. Sa kabilang banda, ipinakilala sa atin si Samuel Ramos, isang automaker na nakikipagpulong sa kanyang abogado na si Jordan Calfes, isang malapit na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Napilitan si Samuel na tanggalin ang kanyang dating bodyguard, isang requirement sa pagkakaroon ng kidnapping insurance, at kailangang makahanap ng bago sa lalong madaling panahon bago mag-expire ang kanyang policy. Pinayuhan siya ni Jordan na kumuha ng murang bodyguard upang magkabisa ang policy, at pagkatapos ay maaari na niya itong tanggalin. Nang makuha ni Rayburn ang balita, agad niya itong ipinaalam kay John, at sinabing magiging good fit siya para sa papel na ito. Gayunpaman, nag-aalala si John tungkol sa kanyang problema sa alkohol at kawalan ng communication skills, ngunit sinabi sa kanya ni Rayburn na kahit hindi na siya ganoon kabilis, napakahusay pa rin niya. Sinabi ni Rayburn kay John ang tungkol kay Samuel at iginiit na kunin na niya ang trabaho. Sa sumunod na eksena, nagbihis si John at pagkatapos ay nakipagkita na kay Samuel na humanga sa kanyang resume. Prangkahang sinabi ni John kay Samuel na umiinom siya at kung susubukan ng mga profesional na dukutin ang kanyang anak, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya at kung mga pipetsugin lang ang mga thugs, malamang ay papatayin niya sila. Nagustuhan ni Samuel ang kanyang pag-uugali, ngunit hinimok niya si John na ilihim sa kanyang asawa ang kanyang pag-inom. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa mansyon ni Samuel kung saan nakilala ni John ang kanyang asawa na si Lisa, isang American expatriate mula sa Texas, at pareho silang nalulugod na makilala ang isa pang Amerikano. Doon, inalok ni Lisa si John ng alak, na agad niya namang tinanggap. Nalaman ni Lisa na wala siyang pamilya at ipinakilala siya sa kanilang anak na si Pita, na inutusan niyang ipakita kay John ang kanyang silid. Have you protected a lot of children before, Mr. Creasy? Creasy, you can call me Creasy. Na-impress si Samuel na agad na tinanggap ng kanyang asawa si John, ngunit komportable siyang nakikipag-deal siya sa isang Amerikano. Nang gabing yun, mag-isang nakaupo si John, dinadalaw ng kanyang mga problema, umiinom at pinaglalaroan ang kanyang baril. Plinano ni John ang kanyang ruta para sa susunod na araw bago dalhin si Pita sa paaralan. Habang nasa sasakyan, nagsimulang magtanong si Pita ng maraming tanong sa kanya na medyo ikinairita ni John. Please, let me just do my job. Ngunit pinahintulutan niya ito at naihatid siya sa paaralan ng ligtas. Pagdating ng hapon, sinundo niya ito mula sa paaralan ayon sa schedule at habang pabalik na sila, muli siya nitong pinaulanan ng maraming tanong. Sa pagkakataong ito, napuno na si John at inutusan siyang tumigil na sa pagtatanong. Labis itong ikinadismaya ni Pita, kaya lumipat siya sa likod ng sasakyan at labis na nalungkot. Nang makauwi na si John, dumaan si Lisa para kamustahin siya. Sinabi niya kay John na gusto lang makipagkaibigan ni Pita sa kanya, ngunit pinaalalahanan siya ni John na bodyguard siya ng bata at hindi kaibigan, kaya tumigil na si Lisa at umalis. Nang gabing yun, uminom si John hanggang sa malasing siya, at sinubukang wakasan ang kanyang buhay, ngunit hindi pumutok ang baril. Dahil dito, tinawagan niya si Rayburn at tinanong kung merong anumang dahilan na ang isang 9mm handgun ay hindi puputok, ngunit alam ni Ray kung ano ang nangyayari at sinabi kay John na hindi nagsisinungaling ang bala. Bullet always tells the truth. Matapos itong isaalang-alang bilang isang senyales, nagpa siya si John na mag-commit sa trabaho bilang isang bodyguard. Kinabukasan, pareho niyang minamaneho sina Pita at Lisa nang mapansin niya ang isang sasakyan na sumusunod sa kanila. Tinandaan niya ang plate number, ngunit napakatalino ni Pita at na-realize kung ano ang nangyayari at isinulat niya din ito. Gayunpaman, lumalabas na wala lang ito, kaya dinala na ni John si Pita sa paaralan. Kalaunan ng araw na yun, kasama ni Pita si John sa kanyang swimming class. Pinagmasdan niya itong naghahanda para sa kanyang paglangoy, kung saan nahuli siya at hindi nagawang makatapos. Habang nasa sasakyan, sinabi ni John kay Pita na isa siyang strong swimmer at inamin din ng bata na alam niyang hindi siya mananalo,
kaya ipinayo sa kanya ni John na kapag agad siyang nakaalis sa starting line, siya ang mananalo sa kompetisyon. Kinabukasan, umalis sina Lisa at Samuel papuntang Amerika. Nang matapos ang klase, nagpasya si John na tulungan si Pita sa kanyang paglangoy. Tinulungan niya itong mawala ang kanyang takot sa gunshot at sinabi sa kanyang mag-concentrate lang siya sa paglangoy at hindi sa ingay sa paligid. Kalaunan ng araw na yun, habang tinutulungan ni John si Pita sa kanyang takdang aralin, nagsabi ang bata ng isang joke at naging masaya nang makitang ngumiti si John sa unang beses. You were smiling. I'm not smiling. You're not now, but you were. No, that was a smirk. Dahil malapit na ang swimming competition ni Pita, muling naglaan si John ng oras upang sanayin siya sa kanyang mga swimming techniques. Makalipas ang ilang araw, bumalik na sina Samuel at Lisa, at may dala silang aso bilang regalo para kay Pita. Kinabukasan, ipinakita ni Pita ang kanyang galing sa paglangoy, kasama sina Bruno at Maria na nag-cheer para sa kanya at nagawang makakuha ng magandang oras. Nang dumating ang araw ng kompetisyon, nagbunga ang lahat ng kanilang pagsasanay ng mag-first place si Pita at ang dalawa ay nagbahagi ng yakap sa kanilang selebrasyon. Sina Samuel at Lisa ay dumalo sa isang business meeting, kaya isinama ni John si Pita sa tanghalian kasama si Rayburn, kung saan binigay ng bata ang isang pendant na iginiit niyang binili niya gamit ang sarili niyang pera bilang thank you gift sa kanya. Thank you, Peter. Well deserved. You're welcome. Nang gabing yun, mag-isang nakaupo si John. Binuksan niya ang isang bote ng alak, ngunit sa halip ay mas pinili niyang kunin ang kanyang Biblia. Kinabukasan, dinala ni John si Pita sa kanyang piano lesson at naghintay sa labas kasama ang alaga nitong aso, nang mapansin niyang nakaharang ang mga sasakyan ng pulis sa magkabilang dulo ng kalye. Pagkatapos ay nakita niya ang sasakyan na sumusunod sa kanila noong nakaraang araw at na-realize na nasa panganib si Pita. Sinabihan ni John si Pita na agad na tumakbo, ngunit nauwi ito sa pagkakabaril niya. Nagawa niyang patayin ang 4 sa mga kidnapper, ngunit nagtamo siya ng ilang tama ng bala sa dibdib. Si Pita, na hindi siya kayang iwan, ay sumugod sa kanya na umiiyak at hindi nagtagal ay nahawakan na siya at kinuha. Si John, bagaman naiwang dumudugo ng husto, ay nagawang makaligtas ngunit inakusahan siya ng Mexican police ng pagpatay sa 2 police officer at pinagsuspechahan siyang kasangkot sa pagkidnap kay Pita. Sinabi ng isang reporter na ang 2 pulis na yon ay dapat na naka-off duty, ngunit hindi pinansin ng hepe ang kanyang tanong at sinabing namatay sila para sa batas. Samantala, nasa bahay si Samuel kasama si Jordan at nangako sila na mababawi nila si Pita. Ilang sandali pa, dumating ang isang opisyal mula sa Anti-Kidnapping Division, si Victor Fuentes, upang tumulong sa mangyayaring negosasyon. Kahit iginiit ni Jordan na sila na mismo ang hahawak nito, ipinakita sa kanila ni Victor ang isang order mula sa Attorney General dahil sangkot ang 2 pulis sa kaso. Kalaunan, binisita ni Rayburn si John, kasama ang isang AFI agent na si Miguel, at inilipat si John sa isang veterinary clinic upang protektahan siya mula sa mga tiwaling pulis. Hindi nagtagal, nakatanggap si Samuel ng tawag mula sa pinuno ng kidnapping group na tinatawag ang kanyang sarili na The Voice at humingi ng $10 milyong na kahit papaano'y naihanda na agad ni Samuel. Kalaunan, inihanda na ang pera at ang The Voice ay nagbigay sa kanila ng instruksyon kung saan idadrop ang pera. Sa sumunod na eksena, inilagay ni Samuel ang pera sa likod ng isang sasakyan, ngunit tinambangan ang mga kidnapper ng hindi kilalang lalaki. Sa gitna ng kaguluhan, napatay ang pamangkin ng The Voice. Sa paniniwalang may pananagutan ng pamilya ni Samuel, ipinaalam sa kanila ng The Voice na papatayin nila si Pita bilang kabayaran. Sinubukan ni Lisa na makiusap sa lalaki, ngunit sinabi nito na huli na ang lahat, kaya pinalayas na ni Lisa ang lahat ng mga pulis sa kanyang bahay. Nang makarecover na si John, ibinalita ni Rayburn ang nakakagulat na balita na pinatay si Pita, matapos magkaroon ng aberya sa pag-drop ng pera at labis itong ikinagalit ni John. Ilang sandali pa, dumating ang mga pulis upang bisitahin siya at ipinakita sa kanya ang mga larawan ng mga posibleng sospek. Sa panahong yun, nakilala ni John ang isang lalaki ngunit hindi niya ito sinabi. Lumalabas na ang mga kidnapper ay kabilang sa isang makapangyarihang gang na tinatawag na Brotherhood na binubuo ng mga tiwaling opisyal, mga pulis at mga kriminal. Kalaunan, nasa biyahe na sina Rayburn at John at plano niyang ibalik na si John sa Amerika. Gayunpaman, mas piniling manatili ni John at pagkatapos ay pumunta sa pinangyarihan ng krimen. Habang nandoon, nilapitan siya ng isang reporter na nagngangalang Maria na sinabi sa kanya ang tungkol sa Brotherhood at nag-alok na tutulungan siya. Kalaunan,
Dumaan si John sa bahay para kunin ang ilan niyang gamit at pagkatapos ay huminto sa kwarto ni Pita. Dumating si Lisa na umiiyak at sinabing hindi niya alam kung ano ang gagawin niya ngayon. Tinanong niya si John kung ano ang plano niyang gawin, kung saan tumugon naman si John na plano niyang patayin ang bawat taong sangkot sa krimen. I'm gonna kill him. Sinabihan siya ni Lisa na go ahead, ibinigay ang stuffed toy ni Pita at isang halik bago lumabas ng kwarto. Sa tulong ni Rayburn, nakakuha si John ng ilang malalakas na armas at naghanda na upang makipagdigmaan. Kalaunan, ibinigay ni Maria kay John ang mga detalye ng sasakyan na sumusunod sa kanya noon at tinambangan ang lalaking may-ari nito. Itinali ni John ang kanyang mga kamay sa steering wheel at nangakong makakaramdam siya ng sakit kapag hindi niya sinagot ang kanyang mga tanong. Walang kaide-ideya ang lalaki kung sino ang kaharap niya, kaya sinimulan na ni John ang pagpapahirap sa kanya. Nang halos 2 daliri at isang tenga na lang ang natitira sa kanya, inamin na ng pulis na binigyan sila ng order ng isang hindi kilalang tao na dukutin si Pita at itinuro si John sa isang club kung saan tumatambay ang 3 pang kidnapper na tinatawag ang kanilang mga sarili na The Guardian. Pinasalamatan siya ni John para sa impormasyon at binigyan siya ng sigarilyo, bago naglagay ng bala sa kanyang ulo at pinanood ang kanyang sasakyan na dumiretso sa bangin. Hindi nagtagal, nakarating si John sa sinasabing club, kung saan tinutukan niya ng baril ang bouncer at pinilit itong dalhin siya sa backroom. Pagpasok sa loob ng silid, nakita niya doon ang 3 kidnapper, 2 lalaki at isang babae. Noong una, tumanggi silang magsalita hanggang sa pinatay ni John ang isa sa mga lalaki. Sa sobrang takot, sinimulang sabihin ng isa kay John ang tungkol sa negosyo at ibinigay sa kanya ang ATM card kung saan niya kinukolekta ang bayad. Dagdag pa dito, nalaman din ni John ang tungkol sa ninakaw na ransom money at natuklasan na si Victor Fuentes ay nagtatrabaho din sa Brotherhood. Matapos patayin ni John ang lalaki, sinabi ng babaeng kidnapper na nakita niyang sinasaktan nila si Pita at inilagay siya sa isang sasakyan. Ibinunyag ng babae na naroon sa kanila ang batang babae at umasa naman si John na si Pita ito, ngunit nabunyag na isa pa itong kinidnap na babae. Agad niyang pinalaya ang kawawang bata, bago sinunog ang buong backroom. Pagkatapos ay nagpaputok siya sa dance floor at pinaalis ang mga tao bago sumabog ang gusali. Kalaunan, nakipag-ugnayan siya kay Maria, na agad namang pumunta sa lugar. Ibinigay niya dito ang ATM card ng isa sa mga kidnapper at inutusan siyang alamin kung sino ang nagbibigay ng pera sa account. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nalaman ni John na si Victor Fuentes ang nagtulak kay Samuel na gawing drop-off ang pagbigay ng pera sa mga kidnapper, at ang mas masahol pa dito, siya ang pinuno ng Brotherhood. Samantala, si Rayburn ay ini-interview ni Miguel at gustong malaman ng higit pa tungkol kay John. Inilarawan lamang ni Rayburn si John bilang isang artist of death na malapit nang ipinta ang kanyang obra maestra. Creasy's art is death. He's about to paint his masterpiece. Samantala, pumunta si John sa isang lugar kung saan dadaan ang security convoy ni Victor at nakakuha ng access sa isang apartment na merong mataas na view sa kalye. Nang makita ang mga sasakyan, gumamit siya ng rocket launcher para pasabugin ang unang sasakyan. Habang sinusubukang tumakas ng iba pang mga sasakyan, sumugod si John at pinatay ang lahat ng mga gwardya sa paligid ng opisyal, bago kinidnap si Victor at dinala siya sa eksaktong lugar kung saan ninakaw ang ransom. Doon, tinanggalan siya ng damit ni John at itinali ang kanyang mga kamay sa hood ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni John na meron siyang maliit ngunit malakas na explosive na nakapasak sa kanyang likod na merong 5 minutong timer. Inutos ni John na malaman kung ano ang nangyari sa ransom money at ipinaliwanag ni Victor na nakakita lang siya ng pagkakataong yumaman at kinuha niya ito. Idinagdag pa nito na $5 milyong lamang ang ransom money dahil ang isa pang bag ay puno ng mga papel at ipinahayag na may kinalaman si Jordan dito. Sa tingin ng lalaki ay makakalaya na siya ngayong ibinigay na niya ang impormasyon, ngunit iniwan lang siya doon ni John upang sumabog sa milyon-milyong piraso. Pagkatapos nito, pumunta si John sa bahay ni Jordan at ginalugad ang lugar, kung saan nakita niya ang kanyang walang ulong katawan at isang fax na may impormasyon ng bank account na kumukonekta kay Samuel. Dahil dito, bumalik si John sa mansyon ni Samuel para kumprontahin siya, at binalaan sina Samuel at Lisa na sagutin siya o papatayin niya sila. Were you in on this? What are you talking about? What happened to the other 5, Sam? Inamin ni Samuel na iminungkahi ni Jordan na i-arrange nila ang pagkidnap kay Pita upang maklaim ang insurance payout at mabayaran ang mga utang ng kanyang ama, kahit na ipinangako sa kanila ng mga kidnapper na ibabalik nila si Pita ng ligtas. Nang makialam si Victor sa pag-drop ng ransom, sinisi ni Samuel si Jordan sa pagkamatay ni Pita at pinatay siya.
Si Lisa, na alam na ngayon ang pagkakasangkot ni Samuel, ay galit na sinabi kay John na patayin ang kanyang asawa o siya mismo ang gagawa nito. Pagkatapos ay iniwan ni John kay Samuel ang kanyang baril na may parehong bala nang sinubukan niyang kunin ang kanyang sariling buhay, at sinabi sa kanya na ang bala ay palaging nagsasabi ng totoo. Nang umalis si John, ang nagsisising si Samuel ay binaril na ang kanyang sarili. Samantala, natrack ni na Maria at Miguel ang ATM card sa asawa ng The Voice at nahanap ang kanyang address, na nagpahintulot sa mga opisyal ni Miguel na makapasok sa kanyang tahanan at makakuha ng larawan ng The Voice. Sa kabila ng mga pagbabanta ng Brotherhood, inilathala ni Maria ang larawan at ipinasa ang address kay John. Para kumpletuhin ang kanyang paghihiganti, pumunta si John sa sinasabing address at pumasok sa compound. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay ngunit binaril siya sa dibdib ng kapatid ng The Voice na pagkatapos ay sinubukang tumakas. Sa kabutihang palad, napigilan siya ni John na naging dahilan ng kanyang pagbangga at pagkatapos ay kinaladkad niya ang lalaki pabalik sa bahay. Doon, nalaman niyang Daniel ang tunay na pangalan ng The Voice at inutusan silang makipag-ugnayan sa kanya. Natanggap ni John ang tawag mula kay Daniel na nag-alok kay John ng pera para sa kanyang pamilya, ngunit pinuto ni John ang mga daliri ng kanyang kapatid at sinabi sa kanya na siya ang gusto niya. Biglang isiniwalat ni Daniel na buhay pa si Pita at inalok na ipagpalit siya sa kanyang kapatid, na agad namang tinanggap ng ating bida. Pagkatapos nito, tinawagan ni John si Lisa kung saan sinabi niya sa kanya na maaaring buhay pa si Pita at inutusan siyang makipagkita sa kanya sa isang overpass kung saan magaganap ang palitan. Makalipas ang ilang sandali, parehong nakarating sina John at Lisa sa lugar, kung saan sinabi niya kay Lisa na tutukan ng baril ang kapatid ni Daniel hanggang sa mabawi niya si Pita. Si John, nasugatan at nanghihina, ay pasuray-suray na pumunta sa exchange spot kung saan naghihintay ang mga lalaki sa kanya sa kabilang side. Sa gitna ng overpass, muling nakapiling ni John si Pita, at sinabi sa bata na mahal niya siya. Okay, you go home. Bago siya ipinadala sa kanyang ina. Sa huli, nagkita muli sina Pita at Lisa, at masaya silang nakapiling na muli ang isa't isa. Sumuko si John sa mga armadong lalaki at tumingin kay Pita sa huling pagkakataon, bago siya ipinasok ng mga lalaki sa sasakyan. Sa kabutihang palad, bago pa nila siya masaktan, namatay si John mula sa tama ng bala. Sa huling eksena, natrack ni Miguel si Daniel at binaril siya sa panahon ng pag-aresto, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.